Kamusta mga tol? Magpapadrop na raw mga tol si Sak Eddie Gutierrez ha. Ang 7-4 na mamaw ngayon sa college. Pero teka lang, di ba parang si Kai Soto din yan? Ano pagkakaiba nilang dalawa? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, 21 years old, 7'4", walang yan laki no? 300 pounds pa, hype na yan. Ang wingspan nito mga tol, 7'10 and a half, walang yamo haba no? For comparison lang, si Wembayayaman, 7'4 din yun ngayon. Tapos 8 feet ang wingspan, mas mahaba lang ng 1.5 inches. O yan yung picture nila dati noong 2021. Kasama pa nga nila si Paliton Chet At yan pala yung unang pagkakaiba mga tol no. Noong nagpadrop si Panungkit 7'2 kaya 7'3 ata yun. Tapos 227 pounds lang. Yung kagad yung malaking pagkakaiba no. Mas matangkad tsaka mas mabigat si Sak Eddie Garcia kaysa kay Panungkit. Tapos ito mga tol, averages ni Sak Eddie Gutierrez sa college sa 37 games ha, 25 points per game, 12.2 rebounds, 2 assists at 2.2 blocks per game. Tapos 62.4% sa field goals, napakataas no? At 50% pa sa 3 points, pero 1 out of 2 lang yun ha, kaya 50% Samantalang si Panungkit naman, bago siya nagpa-drop, yung averages niya sa Australia dati, 6.8 points, 4.5 rebounds, 0.4 assists, 0.8 blocks, 51.4% sa field goals, at 22% sa 3 points. 4 out of 18 yung total siya sa 3 points. So parang malaki yung pagkakaiba sa stats no? Actually, meron pa nga mamon na laro talaga sa Eddie Garcia Laban sa Tennessee, 40 points, 16 rebounds at 10 butata. At tapos 30 points, 21 rebounds, 3 butata naman laban sa Tigers. At 30 points, 20 rebounds, 3 butata din laban sa Penn State naman. Pero pag tinignan mo yung stats ito kada laro mga tol, consistent talaga to 25 points pataas palagi to, tsaka double-double palagi Actually, last 11 games ito mga tol, puro 25 points pataas lahat isang beses lang hindi So dominating talaga ngayon si NCAA, si Sak Eddie Gutierrez. Actually mga tol, naalala ko last year pumasok na to sa NBA draft no? Pero umatras to which I think na tama yung ginawa niya, nag-withdraw muna siya sa draft last year. At yun din yung pagkakaiba no? Si Panungkit kasi medyo maaga talaga nagpa-draft si Panungkit Hilaw na hilaw pa siya nung nagpa-draft na siya like mo ha, kaya hindi na draft si Panungkit, hindi ka kasi nagla-like mag-like ka na. At kapag tinignan naman natin yung actual laro mga tol, traditional na big man ang laruan nito sa Eddie Gutierrez Aba naman, 7'4 na 300 pounds pa naman to. Una mo talaga mapapansin, yung sinasandalan muna niya ng isang beses yung bantay niya, tsaka niya ititira no? Very similar rin sa ginagawa ni Shaquille O'Neal dati. O yan, tingnan nyo sa poste diba, aatrasan niya muna. Siyempre mas malaki siya, tsaka mabigat siya makakapasok talaga siya sa loob. Pagkatapos ng huling bunggo niya, tsaka niya ngayon iuhukshot na ganyan no? Parang Shaquille talaga no? Tamang-tama talaga yung ginagawa niyang galaw na yan mga tol. Doon kasi sa dulong-dulong bunggo mga tol, magkakaroon kasi doon ng konting separation Pahukshot pa yung tira niya, di siyempre hindi talaga siya mamubunta doon. Parang style Shaquille talaga no? Pati etong aatras siya, tapos na drop step na ganyan, tapos tsaka niya titira. Shaquille na Shaquille talaga yung galawan na yan Pero tama talaga yan, ginagamit lang naman kasi niya yung advantage niya diba, sa tamang paraan. Hindi siya nagpapaka-unicorn no? Basic na hookshot lang sa poste, sapat na talaga Wala namang makakabuta sa kanya pag ginawa niya yan Para na perfect na nga ata niya yung hookshot mga tol, ang galing niya dyan no? Siguro mga tol sa NBA, si Wembayayaman lang siguro pwede makabuta sa ganyan Pero yung iba, malabo talaga maabot nila yan At kung hindi nyo naaalala, ano masabi ko dati? Ang sabi ko dati kay Panungkit, wala siyang specialty, wala siyang na-master na go-to move. Kabaligtaran ni Sak Eddie Gutierrez mga tol no? Kasi ito, pag napasahan sa poste na ganyan, palagi mo talaga makakita yung ganyan galaw. Paulit-ulit ang ginagawa no? Madalas shoot pa nga Basic lang, old school na galaw no? Aatrasan ka, sasandalan ka, tapos tsaka ka titirahan ng ganyan, patay na naman. Tsaka maganda talaga ito pumwesto sa poste mga tol. Ayan, kita nyo tinutulak siya diba, hindi kaya nare-retain pa rin palagi niya yung pwesto niya. At napakaganda niya ganyan pwesto sa court mga tol para sa hookshot Ang dali pa niya mapasahan kasi nga napakatangkad niya Yan, easy to sa tuloy pag napasahan siya dyan. At yan mismo yung sinasabi ko dati na dapat ginagawa ni Panungkit dati pa. O yan, tinan nyo, ayos pa pwesto yun no? Ayun, ginamitan pa nga ng siko, offensive pulo dapat yung rep ang lapit na yan tak. Sa laki ba naman niya, higante, 7'4", walang yamo laki no? Kompleto sa bakuna tong hype na to, pag napalapit sa ring na ganyan na tak. Yung board walang yamo parang yung daktak ni Taguro no? Napapailing na yung board sa lakas At tapos mga tol, umi-screen dito sa pick and roll. Ayan, si Babo, tingnan nyo Pero pag nag-roll to, ang ginagawa nito, pumupwesto na talaga agad siya sa low post na ganyan. Ang lalim na niya, tol no? Favorite mo, hook shot, unstoppable talaga yan. Yan yung isa ko pang nagustuhan dito Alam talaga niya Pagkatapos ng pick and roll, kailangan niyang pumwesto na maganda sa ilalim. Ayan na nga, napasahan tak. At yan yung isa pang malaki nilang pagkakaiba ni Panungkit. Eto, solid na solid talaga kung mag-seal to Kaya mas madali talaga siya mapasahan sa mga seal niya. Ayan na nga favorite move na naman, pahookshot na naman, pasok na naman.
Si Panungkit kasi, kung naalala niyo mga tol, natutulak palagi siya sa mga seal niya dati eh, di ba? Ewan ko lang siguro ngayon, no? Eto, parang si Yao Ming talaga kung mag-seal. Very good talaga. Ayun, napunta tayo. Isa pa tol, tak. O yan pa isa, pick and roll naman ngayon. 2 beses umiscreen, tapos nag-roll. Tingnan niyo siya pumwesto sa ilalim, mga tol. Ang galing pumwesto eh, no? Marunong talaga mambunggo eh, no? Easy pass na naman tuloy. Tak. O yan pa, madalas talaga nila gawin to eh. Pick and roll, tapos mag-seal sa ilalim. Tingnan niyo yung kanang braso niya, mga tol, oh. Pinipilit, hinahawakan talaga ng bantay yung kanang braso niya, pero di talaga makasud-usod eh, oh. Ayun, easy pass na naman tuloy yan. Tak. Ayun, napatukan pa nga. Tingnan niya, mga tol, oh. Sumabit sa ring, walang ya. Halos nakababa na yung paso sa ring. Haba, hayop na yan. So kung pick and roll na pag-uusapan natin mga tol, tingin ko solid talaga to eh. Siguro kung NBA level yung pag-uusapan natin, siguro above average pa tong ganitong level sa NBA. Konti lang naman. For example mga tol, ang tingin ko kasing average sa pick and roll sa NBA, si Andre Paras ng Clippers. At tingin ko, kung ako tatanungin, mas magaling pa to ng konti kaysa kay Andre Paras sa mga pick and roll eh. Kasi nga, lamang na lamang talaga siya sa tangkad tsaka bigat. Magaling pa siya mag-seal tsaka solid yung hookshot niya sa ilalim. At tapos rebounding naman, 12.2 rebounds per game, mataas yan ha. Pangalawa yan actually sa buong NCAA. At last year, 12.9 rebounds per game pa nga siya eh. Pangalawa rin siya sa buong NCAA. So consistent na talaga to sa mga rebounds na hindi na makataka-taka mga tol. Kasi nga, madalas na ba siya nakapwesto sa ilalim eh. Magaling pa siya pumwesto, malaki pa siya. Hindi syempre, ganyan talaga yung mangyayari. Tak. At sa mga backshot yung napansin ko, alam niya rin yung basics sa backshot. Kita nyo, ayan no, hinanap talaga niya yung backshot, diba? At tapos sa depensa naman, 100% sure ako mga tol, trap coverage siyang pwede dito eh. Pag umatake yung offense sa loob, di ayun doon, makakadepensa sa loob, yung baos pansitan. 2.2 blocks per game to sa college mga tol, mataas yun ha. Walang yaba naman, 7'4 ba naman, tapos 7'10 and a half yung wingspan eh, no? Nakataas pa palagi yung kamay na ganyan. Kahit hindi tumano yan, makakabuta tayo eh, baos pansitan. Kung ikukumpara naman natin niya kay Panungkit mga tol, I think parehas lang silang dalawa ni Panungkit nang galing sa pagbutata. Mas maaga na siguro to magtaas ng kamay kaysa kay Panungkit eh. Pero kung jumping ability yung pag-uusapan, tingin ko mas mataas tumano si Panungkit kaysa dito eh. At kung laterals naman yung pag-uusapan, mas maganda mag-laterals to mga tol kaysa kay Panungkit. Baon sa pansitan. Kasi ang ginagawa nitong laterals mga tol, old school na laterals eh. Hindi yung ginagawa ni Panungkit nga, napansin nyo ba? Nagko-cross yung legs niya palagi, diba? Yun, makabago na yung ginagamit ni Panungkit ngayon eh. Pero para mas effective pa rin para sa akin yung makaluban na laterals eh. Pero ito mga tol, no, sa mga close out, malayo talaga si Wembayaman dito. Ito, hirap din to mag close out kagaya ni Panungkit eh. Siguro mga tol, ang ka-level nito sa close out si Pasador. Wala kang aasahan sa close out dito, mabigat ang paan nito sa mga close out eh. At yan yung dahilan mga tol kung bakit sa paningin ko, kahit ang laki-laki pa nito tapos ang lakas pa sa loob, siguro baka second round pa to makuha sa drop eh, no? Magiging target kasi siya palagi sa depensa sa mga pick and roll sa NBA. So yan mga tol, no, ang tingin ko talaga dito kay Zach Eddie Gutierrez para siyang mas malaki at mas mabigat na Andre Paras ng Clippers. Tingin ko 100% sure madadrop tong taong to eh. Pero baka second round lang siya makuha sa drop unless na lang siguro kung isipin ng mga NBA teams na ay, nakakatakot na malamang si Wembayaman next year siguro kailangan na natin kumuha ng matatangkad na players para meron tayong magamit na pang depensa kay Wembayaman. Ayun, baka pag ganun, no, baka makuha siya sa personal pag ganun. Siguro pinakamataas baka pang 20 pataas sa first round. Pero kung nung 90s to mga tol, nagpa-drop to noong 90s, itaga mo sa bato top 1 hanggang top 3 to sa draft kasi nung panahon na yun loob talaga laruan noon eh. Teka lang tol, di ba sabi mo dati kay Panungkit hindi madadraft si Panungkit, nangyari nga hindi nga nadraft eh. Bakit yan ngayon sinasabi mo ngayon madadraft si Eddie Gutierrez? Ano pagkakaiba nila? Ganito nga kasi yan. Etong si Eddie Gutierrez, makakuha siya sa draft kasi pwede talaga siya makatulong sa isang NBA team agad-agad ha. Kasi meron nga siyang specialty at dun nga yun sa poste. Threat talaga to sa poste mga tol eh. At maaasahan siya sa depensa ilalim, 300 post ba naman tol? Lang yan, bigat nito eh. Sabi ko nga diba, ang comparison ko dito, parang isang mas malaking Andre Paras ng Clippers. Tanong ko sa inyo, ano ba ang tingin nyo kay Andre Paras ng Clippers? Magaling ba o hindi? Ano ba yun? Okay naman yun, diba? Useful naman yun kahit wala 3 points yun eh. Kasi meron yung depensa, maaasahan sa rebounds at meron din tira sa loob. Old school na sentro rin yun eh. Let's say na lang mga tol, ito ha, kunwari magkatapat ngayon si Kai Sotto tsaka si Zach Eddie Gutierrez. 1-on-1 ha, silang dalawa lang ha. Sa tingin nyo, sino mananalo? Sa katawanan sa loob, malamang kainin nito si Panungkit sa loob. Kailangan siguro ang gawin ni Panungkit, umatake siya galing sa labas no? Kasi hindi niya ito maiatras sa loob, mas malakas sa kanya to hindi naman magaling si Panungkit pag galing sa labas yung atake niya. So malamang-lamang talaga si Zach Eddie Gutierrez sa manalo kung 1-on-1 silang dalawa ni Panungkit.
Ang napakalaking pagkakaiba kasi nilang dalawa, tama ang pagkaka-define ng skills ni Zack Eddie Gutierrez. Hindi ito pinilit maging unicorn kagaya ni Panungkit eh. Sinanay talaga siya kung saan siya merong advantage at doon nga yun sa loob. Kaya yun, nagagamit talaga yung advantage niya sa iba. Meron pa siyang specialty, di ba? Yung Lobos hookshot na yan, kahit sa NBA mga tol, magagamit niya talaga yan eh. Kung ako nga yung GM ng Warriors, kukunin ko talaga to eh. Eh kasi, pwede ko naman tong gawin tagabigay ng mga off the ball screen, di ba? Tapos mag-roll siya sa loob. Madali pa sa ato sa loob eh. Tapos magkakaroon na rin sila sa wakas ng pang-depensa sa loob. Kaya mga tol, madadrop talaga to. 100% sure ako eh. Pag hindi to na-drop, eh di hindi. O yan yung panghimagas, mag-like kayo, makita rin Panungkit.